Napansin mo na ba yung mga lalaking hindi naman pogi, hindi sobrang yaman, pero parang ina-obsess ng babae? Yung tipong kahit ilang beses silang baliwalain, hinahanap-hanap pa rin? Bakit may mga babae na kahit sinasaktan na, niloloko na, hindi pa rin makabitaw? Ito ang sikreto ng dark seduction. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman. Ito ay tungkol sa pagkuha ng utak ng babae nang hindi niya namamalayan. Ang utak ng babae ay hindi nahuhulog sa logic. Hindi sila nahuhulog sa listahan ng ideal traits na gusto nila sa isang lalaki. Ang babae ay nahuhulog sa emosyon. At kung alam mo kung paano i-trigger ang tamang emosyon, kung alam mo kung paano gamitin ang subconscious triggers para mapaamo siya, kahit gaano pa siya kasikat, kaganda, o kasuplada, hindi niya mapipigilan ang sarili niya. At yun ang ituturo ko sa'yo ngayon. Para mapaamo mo ang isang babae nang hindi niya namamalayan, kailangan mong intindihin kung paano gumagana ang isip niya pagdating sa attraction. At ang unang bagay na dapat mong tandaan ay ito. Ang babae ay hindi nahuhulog sa logic, nahuhulog siya sa emosyon. Karamihan sa mga lalaki, iniisip na para magustuhan sila ng babae, kailangan nilang magmukhang perpekto, maging mabait, laging nandyan, laging nagbibigay ng effort. Pero sa totoo lang, hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit naa-addict ang babae sa isang lalaki. Ang totoo, ang babaeng naaakit ay hindi yung laging masaya o komportable kasama ang isang lalaki. Mas naakit siya sa lalaking nagbibigay sa kanya ng iba't ibang emosyon. Excitement, kaba, mystery, pati na rin ang bahagyang frustration. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bad boys at mga lalaking unpredictable ay laging may hatak sa mga babae. Isa pang dahilan kung bakit epektibo ang dark seduction ay dahil sa tinatawag na emotional imprinting. Kapag ang isang lalaki ay nakakapagbigay ng malalim na emosyonal na karanasan sa isang babae, kahit hindi niya ito gustuhin, babalik at babalik siya dito. Ito ang dahilan kung bakit may mga babae na hindi makabitaw sa lalaking hindi naman mabuti sa kanila, dahil ang emosyonal na impact ay mas malakas kaysa sa logic. At dito papasok ang kapangyarihan ng mystery at tension. Kapag hindi ka predictable, kapag hindi niya alam kung anong susunod mong gagawin, ang utak niya ay patuloy na maghahanap ng sagot. At habang ginagawa niya ito, unti-unti siyang magiging obsessed sa'yo nang hindi niya namamalayan. Ngayon na alam mo na ang sikolohiya ng dark seduction, paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Narito ang mga eksaktong teknik na pwede mong simulan agad. Number 1. Ang push and pull effect. Ang utak ng babae ay parang isang puzzle. Kapag masyado kang available, nawawalan siya ng interes. Pero kapag masyado ka namang malayo, nawawalan din siya ng gana. Ang sikreto, dapat mong laruin ang tamang balanse. Bigyan siya ng atensyon, tapos biglang bawiin. Halimbawa, kapag nag-text siya sa'yo, huwag agad sumagot. Hayaan mong maghintay siya. Kapag sweet siya, huwag mong ibalik agad. Panatilihin ang mystery. Kapag na-master mo to, mapapaisip siya kung gusto mo ba talaga siya. At habang iniisip niya yon, mas lalo siyang mahuhulog sa'yo. Number 2. Gamitin ang dopamine addiction. Ang utak ng babae ay addict sa excitement. Kaya ang mga lalaking unpredictable ay mas naa-attract nila. Kung gusto mong maging addict siya sa'yo, dapat kang maging source ng dopamine niya. Paano ito gawin? Huwag kang maging boring. Gawin mong roller coaster ang emosyon niya. May mga araw na parang ikaw ang pinaka-sweet na lalaki sa mundo, tapos biglang magiging malamig ka. Bigyan mo siya ng matinding emosyon, tapos biglang maglaho. At kapag bumalik ka, mas lalo kang magiging valuable sa kanya. Number 3. Master the art of eye contact and touch. Ang tingin mo pa lang, dapat nararamdaman na niya. Maraming lalaki ang hindi marunong gumamit ng eye contact, pero kung gusto mong matutunan ng dark seduction, dapat mong i-master ito. Kapag tumingin ka sa kanya, huwag mong ibaba agad ang tingin mo. Hawakan mo ang eye contact ng ilang segundo. Parang may alam kang isang sikreto na hindi niya alam. I-combine mo ito sa subtle touches. Huwag bigla-bigla, huwag bastos. Isang simpleng tapik sa kamay, isang accidental brush ng braso. Kapag tama ang timing, magbibigay ito ng matinding epekto sa kanya. Number 4. Emotional highs and lows, roller coaster effect. Ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking palaging mabait. Nahuhulog sila sa lalaking kayang dalhin sila sa adventure. Ibig sabihin, huwag mong gawing predictable ang interaction nyo. Minsan iparamdam mong gusto mo siya. Minsan parang wala lang. Kapag lumapit siya sa'yo, magpakita ka ng interes. Pero kapag masyado siyang clingy, umatras ka ng bahagya. Ito ang magpapaisip sa kanya. May feelings ba siya sa akin o hindi? At habang iniisip niya yon, mas lalo kang papasok sa utak niya. Number 5. Gamitin ang kapangyarihan ng absence. Gusto mo bang mahulog sa'yo ang babae? Madali lang.
Iparamdam mo sa kanya na pwede kang mawala. Kapag alam ng babae na laging nandyan ka lang, hindi ka magiging special sa kanya. Pero kapag minsan nawawala ka, kapag minsan hindi ka available, bigla siyang maghahanap sa'yo. At kapag naghanap siya, ibig sabihin, nasanay na siya sa presensya mo. At yan ang simula ng pagiging attached niya sa'yo. Ngayon na alam mo na ang mga teknik na to, paano mo gagamitin ng tama? Sa susunod na parte, pag-uusapan natin ang mga babala sa paggamit ng dark seduction at paano mo ito gagamitin para hindi masira ang reputasyon mo. Ang dark seduction ay isang malakas na sandata, pero tulad ng kahit anong kapangyarihan, kapag ginamit mo ito sa maling paraan, babalik ito sa'yo ng may masamang epekto. Una, huwag mong gamitin para lang sa manipulasyon. Kung gagamitin mo ang mga teknik na to, para lang paasahin ang isang babae, paglaruan ang emosyon niya, o gawing sunod-sunuran sa'yo, tandaan mo, ang karma ay laging bumabalik. Ang tunay na seducer ay hindi basta manloloko. Alam niyang may responsibilidad siyang dala sa bawat babaeng mahuhulog sa kanya. Huwag kang gagamit ng dark seduction kung wala kang balak panindigan ang consequences nito. Pangalawa, kapag masyado mong pinaglaruan ang emosyon ng isang babae, magiging delikado ka sa kanya. Maraming lalaki ang nagkakamali sa maling paggamit ng push and pull technique. Kapag sobra-sobra ang ginawa mo, hindi lang simpleng obsession ang mararanasan niya, pwede rin siyang maging emotionally unstable. May mga babae na kapag sobrang na-attach, nagiging possessive, selosa, o worse, destructive. Siguraduhin mong kaya mong hawakan ang intensity ng emotions na ipupukaw mo sa kanya. Pangatlo, huwag mong papatayin ang attraction sa pamamagitan ng sobrang laro. Ang mystery at unpredictability ay nagpapalakas ng attraction. Pero kapag masyado mong pinagtagal ang laro, pwede ring lumamig ang babae at mapagod sa'yo. Kailangan mong malaman kung kailan mo siya bibitinin at kailan mo siya bibigyan ng tamang assurance. Ang goal mo ay hindi lang pasayahin siya o paasahin, kundi gawing addict sa'yo sa tamang paraan. Ika-4, huwag mong kalimutan ang boundaries mo. Kung gagamitin mo ang dark seduction, siguraduhin mong hindi ikaw ang magiging alipin ng sarili mong laro. Maraming lalaki ang nawiwindang kapag sila mismo ang nahulog sa babaeng akala nila ay kaya nilang kontrolin. Sa huli, ang dark seduction ay isang tool, isang skill na kayang magdala sa iyo ng kapangyarihan sa larangan ng attraction. Pero nasa kamay mo kung paano mo ito gagamitin, para sa sarili mong advantage o para sa ikasisira mo. Ngayon na alam mo na ang risks at consequences, paano mo gagamitin ang dark seduction sa tamang paraan? Sa huling parte ng video, ibibigay ko sa iyo ang step-by-step guide kung paano mo ito masisimulan agad. Ngayon na alam mo na ang psychology at mga teknik ng dark seduction, oras na para gamitin mo ito sa totoong buhay. Pero tandaan, hindi mo kailangang maging ibang tao para magtagumpay dito. Kailangan mo lang i-develop ang tamang mindset at diskarte. Step 1. Simulan sa push and pull technique. Huwag mong ibigay ang atensyon mo ng buo. Kapag nakita mong nag-i-invest na siya ng emosyon, umatras ka ng kaunti. Ipaalala mo sa kanya na hindi ka madaling makuha at ang paghabol sa iyo ay isang challenge. Subukan mong sa susunod mong conversation, huwag agad mag-reply. Huwag mong gawing predictable ang galaw mo at panoorin kung paano nagbabago ang energy niya. Step 2. Gamitin ang mystery at tension sa interactions mo. Kapag masyado kang open book, nawawalan ng thrill ang babae. Ang sikreto, huwag ibigay lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Hayaan mong siya mismo ang magtanong, ang maghanap, at ang mag-invest ng effort para makilala ka. Kapag tinanong kanya ng personal na bagay, huwag mong sagutin agad. Ibalik mo sa kanya ang tanong, o sagutin mo ng may konting twist. Bigyan mo siya ng dahilan para mag-isip kung sino ka talaga. Step 3. Huwag maging nice guy. Maging isang challenge. Ang mga babaeng mabilis bumigay sa nice guys ay kadalasang mabilis din magsawa sa kanila. Bakit? Dahil walang challenge, walang thrill. Kaya huwag kang maging lalaking masyadong available, masyadong predictable, o masyadong sumusunod sa gusto niya. Kapag gusto mong maging isang tunay na seducer, dapat marunong kang magbigay ng resistance. Hindi lahat ng hiling niya ay dapat mong sundin. Dapat niyang maramdaman na hindi ka madaling makuha at mas magiging valuable ka sa mata niya. Step 4. Maging master ng sarili mong emosyon. Sa huli, ang dark seduction ay hindi lang tungkol sa babae. Tungkol ito sa pagiging isang lalaki na may kontrol sa sarili niyang emosyon, sa sarili niyang energy, at sa paraan niya ng paghawak ng social dynamics. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong emotions, kung masyado kang attached, masyado kang reactive, o masyado kang natatakot na mawala ang babae, hindi mo ito magagawa ng tama. Kaya bago mo subukang iseduce ang iba, siguraduhin mong ikaw mismo ay may solidong foundation. Step 5. Take action. Ngayon,
Walang silbi ang lahat ng natutunan mo kung hindi mo ito i-apply. Simula ngayon, baguhin mo ang paraan mo ng pakikipag-usap sa babae. Maging mas misteryoso, maging mas unpredictable, at panoorin kung paano nagbabago ang paraan nila ng pagtrato sa'yo. Kung gusto mo pang matutunan ang mas advanced na techniques ng seduction at psychology, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na to. Dahil sa mga susunod na videos, ibubunyag ko ang mas matitinding sikreto na hindi tinuturo ng iba.